Okay, sa church mo nga rin, natagpuan ang iyong the one. Kwentuhan mo naman kami, share mo naman sa amin. Paano ba nagsimula? Paano kayo nagkakilala? Ay, naka-silent yata. Wait, wait, wait. Here. Okay. Ayun, Can you hear me? naka-mute. Take two, Okay take po. two. Totoo yan natin na sa church po kami nagkakilala. So, in 2018, part of my role as part of the youth ministry is pinapadala ko sa iba-ibang parang church satellites. Yun nga, dahil bumubuo tayo ng mga youth ministries doon. And my husband was one of the volunteers during that time. So, wala naman po, magkakaibigan lang po kami. He was still in a relationship during that time. And then, ako naman, I was just so focused in serving. So, walang anything na nangyari or walang any attractions or anything. But just pure friendship. Until 2022, yung husband niya po, yung brother niya po got married. And during that wedding, ako po yung kinuha ng family to be one of the hosts. So, and during that time, he was not in a relationship anymore. And then we got reconnected. Tapos, ayun po, parang mabilis yung transition ng ng relationship namin. So that was in October of 2023. And then he laid down his intentions of wanting to pursue me ng November 2023. And then December, we became a couple. And then July, he proposed. And then December of 2023, we got married po. Wow! Paano mo nalaman na, eto na, this is the one, ito na ang binigay sa akin ng Panginoon? Siguro ate, may mga nanligaw din naman po noon. In my 8-year journey as a follower of Christ, may mga nag-attempt rin naman pong manligaw. At kahit noon pong hindi pa ako mananampalataya ng Panginoon, nagkaroon na rin naman ako ng mga relasyon. Pero siguro, tama yung sinasabi dati palagi sa akin ng mga may asawa na pag siya na, malalaman mo. Pero hindi ko pa yun maunawaan dati. Parang, anong ibig sabihin nun? Meron bang sign or what not? Pero siguro para sa akin, dahil alam ko kung ano yung hinahanap ko sa isang lalaki, ang unang-una ay mahal niya ang Panginoon. Kilala niya ang Panginoon, mahal niya ang Panginoon. Pangalawa, meron siyang maayos na relasyon sa pamilya niya. So nakita ko yun sa kanya. And siguro ang pinaka-turning point sa akin ay meron akong kapayapaan sa puso ko, ate. Hindi ako, wala akong duda, walang doubt na parang talaga ba? Siya na ba talaga? O baka hindi pa, o kaya, nako, okay sana siya, pero parang may mabigat sa puso ko, parang hindi tama ito. Wala pong ganon. At nung pinakilala ko po siya sa nanay ko, very smooth yung pag oo ng nanay ko, pagbigay ng nanay ko ng blessing. Tapos nakilala rin siya ng church community namin. Ganon din. Samantalang noon, pag may pinapakilala ako sa nanay ko or may pinapakilala ako sa small group ko, parang makita pa lang nila yung picture o magkwento pa lang ako, ang bilis sabihin ng nanay ko na, ay naku anak, hindi pa yan. Pero ito nung nakilala nila yung asawa ko, sabi ng nanay ko, iho, alagaan mo yung anak ko So parang nagbigay na kagad siya ng blessing. Kahit na, kumbaga, wala pa kami dun sa usapan sa pagpapakasal. Ano pa lang to, boyfriend, girlfriend pa lang. So kahit yung nanay ko, alam niya rin na Hinahabili, hindi pa hinihingi yung kamay mo during that time, hinahabiling ka na. ganon na nga po, ate. Ganon na Mothers know best talaga. Yeah. Oo. Pero, okay. Nung single ka pa, sabi mo nga, 8 years, diba? Dinedicate mo yung single life mo sa Panginoon. Ngayon, married ka na. Opo. Paano na? Oo. May pagbabago ba? Parang ganon?
Yeah, definitely may pagbabago po ate kasi syempre may mga bagay noon na kumbaga pwedeng ako lang yung magdesisyon kahit Mhm. saan ako dalhin, kahit anong ipagawa sa akin. Okay sa akin kasi single naman ako eh. Pero syempre pag nag-asawa tayo, yung decision making hindi na lang nasa atin. Dalawa na kami na magdedesisyon para sa aming buhay. So, ang mga nagbago siguro, yun, decision makings, yung mga bagay na, kumbaga, alam ko na maglalayo sa akin sa asawa ko if it's going to take a longer day or longer time na malalayo ako sa kanya, syempre kailangan kong isaalang-alang yon. So, pero ang na-realize ko rin ate is, ang pagsisilbi sa Panginoon ay hindi lang naman um, ginagawa sa pamamagitan ng ministry sa simbahan. Ang pagsisilbi sa Panginoon or ministry can also be done in our families. In fact, our family should be our first ministry. Mhm. So kung ngayon na may asawa na ako, my desire is still to serve the Lord, but that might look like in a different way. It could be, serving my husband. It could be being a mother to our future children. It could be teaching the kids in the future. It could be as simple as submission to my husband. Mhm. So yung mga ganon na parang kung tunay na ipinapamuhay ko yung pagiging follower ko ni Jesus, makikita rin yun dapat sa buhay may asawa. Pagiging buhay may asawa. Mhm. So, and the good thing is we also serve together. So may desire din naman siya to serve the Lord. Minsan nagsispeak kami together. Pero ang kagandahan kasi may puso siya lalo para sa mga tao na nandito dito sa amin, sa lugar namin. So Mhm. even in that way, we can serve the Lord, ate. Newlywed, nasa honeymoon stage pa kayo. 'Di ba? Ano Oh, yung adjustment? Ano yung mga discovery mo rin bilang wife ka na, may asawa na? yeah, marami ate. Marami. Una, ayun nga, parang akala ko dati, hala, baka hindi ako sanay because, for the longest time, for 8 years, I'm single. Sabi ko dati, naku, baka hindi ako sanay na may katabi sa pagtulog kasi ako, parang independent, ganyan. So, Ah. araw-araw, ako lang mag-isa sa kondo ko. Pero surprisingly, masarap pala yung gumigising araw-araw ng may katabi ka at alam mo na mahal mo yung taong katabi mo at mahal ka nung taong katabi mo. Mhm. Um, so that's number one. Number two, siguro, adjustment when it comes to, being an independent woman before. Parang sanay na sanay ako na gumawa ng decision on my own. Mhm. Ngayon, hindi na ganon. I have to consult my husband. I have to ask for his schedule. Kailangan kong tanungin kung okay lang ba to na gawin ko to or meron ba siyang na-schedule na ibang gagawin. So, dun kami syempre sa kung ano yung nauna na. Um, and I think when it comes to mobility, kasi ako dati, lipad dito, lipad doon, punta Mhm. dito, punta doon. Ngayon, iisipin ko, gaano kami katagal mawawala. Kung mawawala kami, kailangan meron pa rin kaming contact sa kung saan kami based. Kasi may mga inaasikaso, may kailangang pagtuunan ng pansin. Yung mga ganon. Communication is one thing for sure na we are adjusting and we really want na mag-improve. Kasi ako, parang lumaki ako sa family na pag may problema, hindi masyadong pinag-uusapan, mananahimik na lang. Tapos, parang let's play it by ear. Pag okay na yung nanay ko, pag kinausap na ako ng nanay ko, ibig sabihin okay na kami, gano'n. Mhm. Pero siya naman, lumaki siya sa pamilya na kailangan pinag-uusapan ng mga bagay-bagay. So, kung meron kang nakitang hindi maganda, you have to tell the person. Pag meron kayong hindi pagkakaintindihan, kailangan pag-usapan. Yung mga ganon na, so sa akin, natututo ako ng mga bagay na ganyan sa kanya. Na, oo nga, no, sometimes I feel like I just have to, be quiet and parang, sige na lang, pag nawala na yung emosyon, tsaka na tayo mag-usap.
pero siya hindi. As much as possible, pag-usapan natin. Kasi pag pinalipas natin to, baka inulit na naman natin. Tapos, di matitrigger na naman natin yung isa't isa. Tapos, hindi natin napag-usapan na hindi ka pala masaya sa ganong sitwasyon. So, communication, ate. Is very important. Ngayong may asawa ka na, ang maganda naman sa inyong dalawa ay malapit, maayos, ang center ng relationship nyo ang Panginoon. Pero ano ang nagiging papel ng Panginoon at ng inyong pananampalataya sa buhay mag-asawa nyo? Ang laking bagay, ate. Ang laking bagay na parehas kayo na nananampalataya sa Panginoon. Kasi, kumbaga, meron kaming common mediator. Alam namin na pag nag-away kami parehas, hindi namin iisipin kung dapat kasi ikaw yung nag-adjust eh. Or dapat kasi ikaw yung nag-adjust eh. O dapat kasi hindi mo sinabi to. Dapat kasi ganito yung sinabi mo. Parang alam namin parehas na ano ba yung sinasabi ng Biblia pagdating sa ganitong bagay? Ano ba dapat yung naging ano ba yung dapat naging action natin dun sa sitwasyon na yon? So I'm sure hindi madali. Lalo bago pa lang naman kami 4 months, 5 months in the married life. Pero alam ko marami pa kaming madidiscover sa isa't isa. Pero siguro ate, ang kagandahan ng parehas kayo ng pananampalataya at alam nyo parehas na the Bible should be the parang common mediator, ay alam namin na shucks, mali ako doon. Kasi ang sabi sa akin ng Biblia, kailangan kong irespeto yung asawa ko. But I responded in a disrespectful manner. Or siya, alam niya na the Bible says na you have to love your wife. If nag-respond siya in an unloving way, alam niya rin na, shucks, I should have responded in a loving manner. So, ganun ate, na parang kumbaga parang ako, nalapit ako at magsusorry ako na, sorry, I have disrespected you, o hindi ko sinabi ng maayos yung response ko. Siya naman, magsusorry din siya ng hindi, dahil alam niya na hindi loving yung approach, yung ginawa niyang response sa akin. So, yun ate, sobrang importante kasi kung hindi, wala, siguro magiging cycle lang na ikaw kasi hindi mo ako nirespeto, o ako naman, ikaw kasi hindi mo ako minamahal, o hindi ko nararamdamang minamahal mo ako. So, it will become a cycle hanggang sa paulit-ulit lang kayo na ganun.